Unang araw sa kolehiyo, nung ako'y bigyang pansin mo, ang iyong presensya ay walang katulad. Masayahin, makulit, at magaan kasama. Nagbibigay buhay at kulay sa aming mga araw. Naging partners tayo sa ating PE class. Unti-unti tayong napapalapit sa isa't isa. Hanggang sa ikay naging isa sa mga pinakamalapit kong kaibigan. Sobrang komportable na talaga ako sa'yo. Tila sa'yo ko na naibabahagi lahat ng aking kwento at sikreto. Dumating ang araw na ikaw ang napiling isali sa Mr. and Miss Sifad ng ating klase. Araw-araw ko nang naging abala, halos hindi na magkita at magkausap. Tumahimik ang aking mundo. Muli akong napaisip sa aking pangarap na maglingkod sa Panginoon. Ngunit nung makita kang kasamang iyong kapareha sa pageant, tila ba ako'y nasaktan, nabahala at kinabahan. At sa takot na ikay mahulog sa iba, di na ako nag-atubiling ipagtapat sa iyo na mahal kita. Mahal kita, Mia. Ngunit ikay tumahimik saglit at biglang nilihis ang usapan sa pag-aakalang ako'y nagbibiro lamang. Kaya simula ng araw na yon, sinabi ko sa aking sarili, lahat ay gagawin para mapadama sa iyo kung gaano ako katotoo at kaseryoso. Araw-araw kang sinusuyo, pinaparamdam sa iyo kung gaano ako kaporsigidong ikay mapaoo. February 18, 2012, gusto ko maging memorable ang araw na to. Nagsimula ng fireworks. At sa kalagitnaan, ikay aking tinanong, "Will you be my girlfriend?" Ikay tumahimik muli at sinabi ang katagang, "Sorry." Ako'y nalungkot at napaisip, ano pa ba ang kailangan kong gawin upang ako'y iyong sagutin? Habang pauwi, tayo'y napadaan sa simbahan. Lord, isa lang po ang dasal ko. Sana po sagutin na ako ni Mia. Pangako po, hinding-hindi ko siya sasaktan. Aalagaan at mamahalin ko po siya habang buhay. Bigla akong napatingin sa iyo at ikay tinanong muli, "Will you be my girlfriend?" Laking gulat ko nang ikay nag-yes. Yes, maraming salamat Lord. Gusto niya lang talaga sa harap mo. At doon nagsimula ang magagandang araw ng buhay ko. Laging uno at sabay pang naging Dean's Listers. Pero ang pinakamasaya, parehas pa tayong naging best in thesis. Iba talaga no, pag nasa tamang tao ka. Nakapagtapos ng may ngiti sa ating mga mukha, pinagtuon ng pansin ang ating hinaharap at sa pagkabisi sa ating mga trabaho, di maiiwasan ang paminsan-minsang pagtatalo. Ngunit dahil lagi tayo nagdarasal at lumalapit sa Kanya sa lungkot at saya, di maitatanggi, siya ang dahilan ng lahat ng ito. Ilang taon ang lumipas, respeto, suporta, tiwala at pangunaway di nawawala. Ang ating relasyon ay mas lalong pinagtitibay ng panahon. Napakaraming bagay ang ating dapat ipagpasalamat. Binayaan tayo ng mapagmahal na pamilya, mabubuting mga kaibigan, maayos na career at negosyo. Mukhang ready na talaga tayo. Dumating na ang oras na aking pinakahihintay. Sa ating ika-11 anibersaryo, tumungo tayo sa Europa. Nang makarating sa Vatican City kami ng iyong pamilya ay nagkukunwaring nagpapa-photoshoot pa. Unti-unting naglalakad papalapit sa pinakamalaking simbahan sa buong mundo, ang St. Peter's Basilica. Pinili ko na yung pinakamalaki sana mag-yes ka naman. Eto na, lumuhod at aking sinabi, "I think this is the right time para maging Mrs. Gonzales ka." Ika'y tumahimik na naman. Di mawari ang aking nararamdaman. Kumakabog-kabog ang aking puso, nilalamig ang aking mga kamay, at iyong sinabi, "Siyempre yes. Thank you Lord." Simula noon, ngayon at magpakailanman, walang ibang gagawin kundi ika'y pasiyahin. Di magsasawang ika'y alagaan, mahalin at sorpresahin. Ang ngiti sa iyong mukhay, hindi ko tatanggalin. Ang sarap sa feeling na tayo'y nasa tamang tao, sa tamang oras at panahon. February 18, 2024. Today is our 12th year anniversary. Ang araw ng ating pag-iisang dibdib. Ang simula ng ating pagiging isa habang buhay.